Huwag kang mag-alala, Lara. Konting tiis na lang. Kapag nadeklarang mentally unstable na si Trina, mapapasa atin na ang lahat ng shares na iniwan sa kanya ni Lolo. Wala siyang magagawa, kundi panoorin tayo mula sa loob ng rehas ng mental hospital habang winawaldas natin ang yaman ng mga De Leon. Ang boses ni Dominic ay tila isang malalamig na haplos ng kamatayan na gumapang sa batok ni Trina. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng silid-aklatan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang isang mamahaling kahon. Sa loob niyon ay ang isang barong Tagalog na 3 gabi niyang pinagpuyatang burdahin ng kamay, isang regalo para sa kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Ang bawat hibla ng sinulid na kanyang itinahi ay puno ng pasasalamat dahil sa akala niya, si Dominic ang nagsisilbing katuwang niya sa pag-aalaga sa kanyang amang may sakit. Ngunit sa isang saglit, ang bawat tusok ng karayom sa kanyang gunita ay naging tila mga saksak sa kanyang puso. Nanigas ang kanyang mga binti. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Lara na humahalimuyak mula sa loob ng silid ay tila lason na sumasakal sa kanyang hininga. Naramdaman ni Trina ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit walang luhang pumatak. Ang tanging naramdaman niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Dahan-dahang binitiwan ni Trina ang hawak na kahon. Ang mahinang tunog ng pagtama nito sa makintab na sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang mundong kinalakihan. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbahan ng malaking bato, tuyot at mahapdi. Sa kanyang isipan, nagpaulit-ulit ang salitang baliw. Iyon pala ang dahilan kung bakit nitong mga nakaraang buwan ay laging may mga gamot na pilit na ipinapainom sa kanya si Dominic. Iyon pala ang dahilan ng mga peking doktor na bumibisita sa kanya. Ano pang tinitingin mo riyan, Trina? Tapos na ba ang gown na ipinapatahi ko para kay Lara? Ang tinig ni Brigida ay pumutol sa nakabibinging katahimikan. Ang kanyang biyenan ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, nagniningning sa kanyang mga hiyas, ngunit ang mga mata ay kasing talim ng labaha. Lumapit ito kay Trina nang walang bakas ng awa. "Mama, narinig ko po, si Dominic at si Lara." Ang pabulong na sabi ni Trina, ang boses niya ay gumaralgal. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Brigida. Sa halip na sumagot, marahas nitong hinablot ang maliit na supot ng mga gamot na nakapatong sa console table. Sa tabi ni Trina, ang mga huling maintenance na gamot para sa puso ng kanyang ama. Sa isang mabilis na kilos, itinapon ni Brigida ang mga tableta sa labas ng bintana, diretso sa putikan ng hardin habang bumubuhos ang malakas na ulan. "Ang ingay mo, Trina! Huwag kang gagawa ng kwento dahil walang maniniwala sa isang babaeng nasisiraan ng bait." Ang bulyaw ni Brigida habang idinidiin ang kanyang daliri sa sentido ni Trina. "Isang pirma mo lang sa annulment papers at sa pagsuko ng shares mo at ibabalik ko ang mga gamot ng tatay mo. Pero kung magmamatigas ka, baka bukas ay bulaklak na lang ang maiuwi mo sa kanya." Nanlamig ang buong pagkatao ni Trina. Ang hapdi ng kanyang mga daliri mula sa mga sugat ng karayom ay tila lumipat sa kanyang buong kaluluwa. Tiningnan niya ang ulan sa labas, tinititigan ang mga tabletang dahan-dahang natutunaw sa dumi ng lupa. Ang bawat tibok ng puso niya ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang madilim na bangin. Sa gitna ng karangyaan ng Mansion de Leon, naramdaman ni Trina ang isang nakabibinging kawalan. Paano nga ba naging isang bilangguan ang tahanang akala niya ay kuta ng pag-ibig? Hanggang kailan mo kayang tahiin ang mga piraso ng iyong pagkatao kung ang mismong mga taong mahal mo ang siyang pumuputol sa iyong mga sinulid? Ang bawat pagpikit ng aking mga mata ay tila paglubog sa isang malalim at madilim na karagatan kung saan wala akong mahawakang salbabida. Malamlam ang paningin ko, tila ba may makapal na belo na sadyang nakatakip sa aking mga mata upang hindi ko makita ang malupit na katotohanan. Sinubukan kong igalaw ang aking mga kamay, ngunit tila gawa sa tingga ang bawat kalamnan ko. Ang marangyang silid na ito na may mga kurtinang gawa sa pinakamahal na brocade at kama na balot ng malambot na sutla ay hindi na isang silid tulugan. Ito ay naging isang pinalamutiang kabaong. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang bawat yabag ng sapatos sa makapal na rug ay tila dambuhalang kulog sa aking pandinig na lalong nagpapakirot sa aking sentido.
Pumasok si Brigida may dalang isang maliit na tray kung saan nakapatong ang isang baso ng gatas at 3 kulay kahel na tableta. Gising ka na pala, Trina. Masyado ka na namang naging hysterical kagabi. Nahulog ka sa hagdan dahil sa sobrang pag-iisip ng kung ano-anong imahinasyon ang malumanay na sabi ni Brigida, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalala. Ito ang sining ng gaslighting na unti-unting pumapatay. Sa aking katinuan, ang iparamdam sa akin na ang sarili kong mga mata at tilinga ay nagsisinungaling sa akin. Hindi ako nahulog, Mama. Narinig ko kayo. Narinig ko si Dominic. Ang pabulong kong sagot. Tuyot na tuyot ang aking lalamunan at ang bawat salita ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Humalakhak si Brigida, isang tunog na kasing talim ng gunting na nagugupit ng tela. Iyan ang sinasabi ko sa'yo. Ang sakit mo sa isip ay lalong lumalala. Si Dominic ay nasa opisina nagpapakahirap para sa inyo. Huwag mong dungisan ang pangalan ng asawa mo dahil lang sa iyong insecurities. Inumin mo na ito para huminahon ang mga ugat mo. Marahas niyang hinawakan ang aking panga at pilit na ipinasok ang mga tableta sa aking bibig. Wala akong lakas para lumaban. Ang pait ng gamot ay dahan-dahang gumapang sa aking dila kasunod ng malamig na tubig na tila naging yelo sa aking sikmura. Naramdaman ko ang mabilis na pag-ikot ng paligid. Ang chandelier sa itaas ay tila naging isang dambuhalang gagamba na handang bumaba upang ako ay lamunin. Isang golden moment ang namuo nang dahan-dahang lumabas si Brigida at naiwan akong mag-isa sa dilim. Sinubukan kong abutin ang aking maliit na sewing kit sa tabi ng kama, ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin kung sino ako bago ako naging isang De Leon. Ang bawat kalyo sa aking daliri ay tila isang mapa ng aking mga sakripisyo. Hindi ako baliw. Ang bulong ko sa hangin, tila isang panalangin na pilit kong ikinakapit sa aking naghihingalong katinuan. Sa gitna ng aking pagkahilo, napansin ko ang isang piraso ng papel na nalaglag mula sa folder na naiwan ni Lara sa ibabaw ng aking dresser noong isang araw. Gamit ang natitira kong lakas, gumapang ako patungo sa dulo ng kama at inabot ang papel. Ang kislap ng ilaw mula sa labas ng bintana ay tumama sa puting papel na naging sapat upang mabasa ko ang mga titik na nakasulat doon. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi iyon dokumento ng kumpanya. Iyon ay isang layout para sa isang pahayagan, isang obituary. Sa gitna ng papel, malinaw na nakasulat ang aking pangalan, Trina Maria de Leon Yumao, sa edad na 30 dahil sa matinding depression. Ang petsa sa ilalim ay blanko pa, ngunit ang mensahe ay malinaw. Hindi lamang nila ako gustong gawing baliw. Gusto nila akong burahin sa mundong ito ng tuluyan. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso. Ang bawat hibla ng takot ay naging isang matalim na mitya sa aking dibdib. Habang ang epekto ng gamot ay dahan-dahang lumalamon sa aking kamalayan. Isang tanong ang naiwan sa aking isipan, hanggang kailan mo kayang manahimik kung ang sarili mong kamatayan ay nakatunghay na sayo sa gitna ng karangyaan? Kung tahiin mo ang pinakamahal na tela para sa babaeng papalit sa posisyon mo. Siguraduhin mong sa gabi ng gala, siya ang magmumulang reyna habang ikaw ay mananatiling isang anino sa dilim. Ang utos na yon ni Dominic ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa aking buong pagkatao. Nakatayo siya sa pintuan ng aking maliit na workshop sa silong ng mansyon, ang lugar na dati ay itinuturing kong santuwaryo, ngunit ngayon ay naging silid ng aking paghihirap. Sa tabi niya nakatayo si Lara, suot ang isang mapanuyang ngiti at ang isang kulay ubing robe na sadyang manipis. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng alikabok at sinulid, isang amoy na nagpapaalala sa akin ng bawat gabing hindi umuuwi ang aking asawa. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking hawak na gunting. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit kong ikinukulong sa ilalim ng aking balat. Tumingin ako kay Dominic, umaasang makakita ng kahit kaunting bakas ng kahihiyan sa kanyang mga mata. Ngunit tanging lamig at kawalan ng pakiramdam ang sumalubong sa akin. Dominic, asawa mo ako. Paano mo nagagawang utusan akong bihisan ang babaeng sumisira sa atin, pampasay ang pabulong kong tanong? Ang boses ko ay tila isang hibla ng sinulid na malapit ng maputol. Don't be dramatic, Trina. It's just business.
Ang mabilis na sagot ni Dominic habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ni Lara sa harap ko mismo. Ang kumpanya ang nakataya rito. Ang pamilya De Leon ay kailangang magpakita ng perpektong imahe sa gala. At dahil baliw ka na sa paningin ng board si Lara, ang tatayo sa tabi ko. Now take her measurements. Huwag mong sayangin ang oras ko. Inilapit ni Dominic si Lara sa akin. Ang bawat hakbang nila patungo sa aking direksyon ay tila pagliit ng espasyong maaari kong hingahan. Kinuha ko ang aking tape measure, ang kulay dilaw na laso na naging saksi sa lahat ng aking tagumpay bilang modista. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat sukat na kukunin ko ay tila paghigpit ng lubid sa aking sariling leeg. Dahan-dahan kong inikot ang tape measure sa baywang ni Lara. Nararamdaman ko ang init ng kanyang balat, isang init na nagpapaalala sa akin na siya ang kasama ni Dominic sa mga oras na ako ay mag-isang umiiyak sa itaas. Make it tight, Trina. Gusto ni Dominic na lumabas ang kurba ng katawan ko. Ang pabulong na panunuya ni Lara sa aking tainga habang nakatalikod si Dominic. Alam mo, ang galing mong pumili ng tela, pero sayang ang galing mong pumili ng asawa ay hindi sapat. Isang golden moment ang namuo nang iabot ko ang isang mahabang karayom kay Lara upang hawakan niya ang dulo ng tela. Ang aming mga mata ay nagtagpo-apoy laban sa yelo. Sa sandaling iyon hindi ako kumurap. Nakita ko ang takot sa likod ng kayabangan sa mga mata ni Lara nang bahagyang bumaon ang dulo ng karayom sa kanyang daliri. Hindi siya dumaing, ngunit ang kislap ng aking paninindigan ay sapat na upang malaman niyang hindi pa ako tapos. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Brigida, ang kanyang mga hakbang ay tila tunog ng isang paparating na hukbo. Hawak niya ang isang maliit na vial ng gamot, ang huling supply ng insulin para sa aking tatay. Masyado kayong mabagal. Trina, pirmahan mo na ang mga dokumento sa itaas bago ko tuluyang makalimutan na may tatay kang naghihintay ng gamot sa ospital. Naramdaman ko ang biglang pangihina ng aking mga tuhod. Ang bawat tusok ko sa tela ng gown na ito ay tila pagtahi sa sarili kong bitayan. Tiningnan ko ang mamahaling telang sutla na nakapatong sa aking lamesa, isang puting tela na kasing pino ng pangarap, ngunit sa aking paningin ito ay tila isang maputlang balat ng isang bangkay. Habang papaalis ang tatlo sa aking workshop, narinig ko ang huling halakhak ni Lara na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng mga sinulid at karayom. Dahan-dahan kong kinuha ang aking maliit na notebook kung saan ko itinatala ang mga sukat, ngunit sa likod ng pahinang iyon, may nakita akong isang maliit na piraso ng foil ng gamot na hindi ko pamilyar. Nanlamig ang aking dugo. Hindi ito gamot para sa puso. Binasa ko ang maliliit na titik sa likod ng foil, arsenic-based sedative. Hindi nila ginagamot ang tatay ko. Dahan-dahan nila itong pinapatay upang tuluyan akong mawalan ng dahilan para lumaban. Naramdaman ko ang isang matinding pait na umakyat sa aking lalamunan. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay tila nagniningas sa galit. Kung ito ang huling gown na tatahiin ko sa ilalim ng bubong na ito, sisiguraduhin kong ang bawat tahi nito ay magsisilbing mga tinik na susugat sa kanilang mga lalamunan. Ang bawat patak ng pawis ko sa telang ito ay tila nagiging lason hindi para sa kanila, kundi para sa kaligtasan ng kaisa-isang taong nagmahal sa akin ng tunay. Ang kislap ng arsenic foil sa aking palad ay tila isang sumpa, isang katotohanang mas matalas pa sa dulo ng aking karayom. Nakatitig ako sa maliit na piraso ng pilak na papel. Ang aking hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang mga pader ng aking workshop ay tila dahan-dahang sumasara, nilalamon ang natitirang hangin sa aking baga. Sa itaas ng aking ulo, naririnig ko ang mararahas na yabag ni na Dominic at Lara, ang kanilang mga tawanan na tila mga martilyong pumupukpok sa aking bungo. Ang mansyong ito na dati ay pinangarap kong maging tahanan ng aking pamilya ay isa na palang malaking libingan na sadyang itinayo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng workshop. Ang mahinang tunog ng pagpihit ng lumang trangka ay nagpataas ng balahibo sa aking braso. Agad kong itinago ang arsenic foil sa loob ng tupi ng aking saya. Inaasahan ko ang pagbabalik ni Brigida upang muli akong kutsain, ngunit isang maliit at kuba na anino ang dahan-dahang pumasok. Si Lola Rosa, ang matandang mananahi na halos 30 taon na sa serbisyo ng mga De Leon.
Ang kanyang mga mata ay maputi na dahil sa katarata, ngunit ang talas ng kanyang pandinig at pakiramdam ay hindi kailanman nagmaliw. Lumapit siya sa akin, ang tunog ng kanyang tsinela sa semento ay tila isang banayad na paalala ng nakaraan. Hija, huwag mong hayaang kainin ka ng dilim. Ang pabulong na sabi ni Lola Rosa, ang kanyang boses ay tila kiskis ng tuyong dahon. Nakita ko ang ginawa ng nurse kanina sa silid ng iyong ama. Ang gamot na dapat ay para sa kanyang puso ay pinalitan ng isang likidong kulay abo. Hindi sila nagpapagaling, Trina. Sila ay nagliligpit. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Lola Rosa, bakit niyo ito sinasabi sa akin? Maaari kayong mapahamak. Isang golden moment ang namuo ng abutin ni Lola Rosa ang aking mga kamay. Ang kanyang mga palad ay kasing gaspang ng sako, ngunit ang init niyon ay tila isang yakap na matagal ko nang hindi nararamdaman. Dahil sa lahat ng tao sa bahay na ito, ikaw lang ang tanging marunong gumalang sa mga kamay na sanay sa paggawa. Ang mga De Leon ay nakakalimot na ang bawat tahi ay may kaluluwa. Mula sa ilalim ng kanyang malapad na tapis, inilabas ni Lola Rosa ang isang maliit at lumang cellphone, isang keypad phone na balot ng plastic. Itago mo ito. Nakuha ko ito sa gamit ng dating driver ni Dominic bago siya biglang tinanggal sa trabaho. May mga mensahe rito na hindi dapat mabasa ng kahit sino, lalo na ng asawa mo. Nanginginig kong tinanggap ang telepono. Salamat, Lola Rosa. Makinig ka sa akin, anak. Muling bulong ng matanda habang dahan-dahang tumitingin sa pinto. Ang gown na tinatahi mo para kay Lara, huwag mo lang itong tahin para sa ganda. Tahin mo ito bilang isang bitag. Ang bawat pattern ng lace ay maaring maging sulat, bawat hibla ay maaring maging ebidensya. Alam kong magaling ka sa pagbuburda ng mga lihim. Gamitin mo ang talinong iyan. Isang matinding katahimikan ang namayani sa silid. Sa sandaling iyon, ang takot sa aking puso ay untunting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tiningnan ko ang telang sutla na nakalatag sa aking harapan. Ito na ang magiging huli kong obra maestra sa ilalim ng pangalang De Leon. Biglang narinig ang isang malakas na sigaw mula sa itaas na palapag ang boses ni Brigida. Trina, nasaan ka? Bakit hindi ka sumasagot sa intercom? Mabilis na tumalikod si Lola Rosa at dahan-dahang lumabas ng silid, iniwan akong may hawak na sandata sa gitna ng kadiliman. Binuksan ko ang maliit na telepono at ang unang mensaheng bumungad sa akin ay isang petsa at isang halaga ng pera. October 15, 50 million pesos. Transfer to Swiss account, Lara V. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. October 15, iyon ang gabi ng gala. 15 araw na lang ang natitira bago nila tuluyang nakawin ang huling hininga ng aking ama at ang bawat piraso ng aking dangal. Habang hinihigpitan ko ang hawak sa aking karayom, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hanggang saan mo kayang maging martir kung ang bawat tahi mo ay maaari palang maging mitya ng iyong muling pagkabuhay? Ang bawat hibla ng sinulid na aking hinahawakan ay tila nagiging isang mitya na handang sumabog sa tamang panahon. Akala mo ay sunod-sunuran ako, Dominic, ngunit hindi mo alam na sa bawat pagbaon ng karayom sa telang ito, itinatali ko na ang dulo ng iyong kalayaan. Mabilis kong isiningit ang maliit na telepono sa ilalim ng makapal na tumpok ng telang tilapinya nang bumukas ang pinto. Ang tunog ng pagpihit ng bakal na doorknob ay tila isang babala ng kamatayan sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Nararamdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng pawis sa aking likuran kahit na napakalamig ng aircon sa loob ng workshop. Pinilit kong pakalmahin ang aking paghinga, pilit na ibinabalik ang aking mukha sa anyo ng isang babaeng wala ng lakas upang lumaban. Pumasok si Dominic. Ang amoy ng alak at mamahaling tabako ay agad na sumakop sa maliit na espasyo. Lumapit siya sa akin, ang bawat hakbang niya ay tila pagpiga sa natitirang hangin sa aking baga. Huminto siya sa aking likuran at naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga kamay na pumatong sa aking balikat. Ang kanyang haplos na dati ay nagbibigay sa akin ng init, ngayon ay tila malalamig na galamay ng isang halimaw. Bakit gising ka pa, Trina? At bakit patay ang mga ilaw?
Isang maliit na lampara lang ang gamit mo. Ang bulong ni Dominic, ang boses niya ay mababa at puno ng mapanuring tono. Sinisira mo ba ang mga mata mo o may itinatago ka sa dilim? Gusto ko lang na maging perpekto ang gown ni Lara Dominic. Ang kalado embroidery ay mas madaling gawin kapag nakatutok ang liwanag sa isang bahagi lang. Ang mahinahon kong sagot, bagaman ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Hindi ba't gusto niyo ni Mama na maging bituin siya sa gabi ng gala? Naramdaman ko ang dahan-dahang paggalaw ng kanyang kamay patungo sa telang nakapatong sa aking hita ang gown na puti na kasing pino ng ulap. Hinaplos ni Dominic ang mga burda sa gilid ng laylayan. Nanigas ang aking buong katawan. Doon sa bahaging iyon sinimulan ko ng itahi ang unang serye ng mga numero na nakuha ko sa teleponong ibinigay ni Lola Rosa. Ang mga numero ng bank account sa Switzerland na ginamit nila sa paglilipat ng 50 milyong piso. Napakaganda, Ki, ang sabi ni Dominic, tila namamangha sa detalye. Parang may mga mensaheng nakasulat sa bawat petals ng mga bulaklak na ito. You really have a talent for details, Trina. Sayang lang, at ang utak mo ay hindi na kasing tatag ng iyong mga kamay. Isang mapait na ngiti ang sandaling gumuhit sa aking mga labi na hindi niya nakita. Salamat, Dominic. Ginagawa ko lang ang lahat para sa pamilya de Leon. Nang tuluyan siyang lumabas ng silid, naramdaman ko ang biglang panghihina ng aking mga tuhod. Napasandal ako sa aking lamesa hinihingal. Kinuha ko muli ang maliit na telepono at binuksan ang screen. Sinimulan kong itala sa aking isipan ang mga susunod na transaksyon, mga peking kontrata, sa konstruksyon, mga lagda na halatang pinalsipika, at ang petsa kung kailan dahan-dahang inilipat ang ari-arian ng aking ama sa pangalan ni Lara. Gabi-gabi akong nagpupuyat. Sa bawat tusok ng aking karayom gumagawa ako ng sarili kong wika. Ginagamit ko ang teknik na natutunan ko kay Lola Rosa, ang pagtatago ng mga simbolo sa loob ng mga traditional na pattern. Ang isang maliit na dahon na may 3 tahi ay nangangahulugang 3. Ang isang baging na may 6 na liko ay nangangahulugang 6. Bawat bank account, bawat petsa ng kanilang pagtataksil ay dahan-dahang nabubuo sa tela ng gown ni Lara. Isang golden moment ang namuo nang minsang mapatingin ako sa retrato ng aking tatay na nakatago sa loob ng aking notebook. Tay, sandali na lang. Ang bawat luhang pumatak sa telang ito ay magiging katibayan ng kanilang kasamaan. Hindi ka mawawala sa akin nang walang katarungan. Ang pabulong kong panata habang hinahaplos ko ang mga tuyong balat sa aking mga daliri na puno na ng sugat at marka ng karayom. Dumating ang 10 gabi. Halos tapos na ang kalahati ng gown. Ang kislap ng mga kristal na itinatahi ko ay tila mga bituin na nagdadala ng liwanag sa aking madilim na plano. Ngunit sa gitna ng aking pagbuburda biglang bumukas ang pinto ng walang babala. Sa pagkakataong ito, hindi si Dominic ang pumasok. Si Lara. Suot ang kanyang mapanuyang ngiti, lumapit siya at biglang hinablot ang dulo ng gown na kasalukuyan kong tinatahi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang sinusuri ang bawat hibla ng tela. Anong klaseng disenyo ito, Trina? Parang hindi ito ang pinag-usapan natin. Ang sabi ni Lara, ang kanyang boses ay puno ng hinala. Bakit parang may mga kakaibang tahi sa ilalim ng mga lace? Are you trying to sabotage my dress? Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang arsenic foil na itinago ko sa aking saya ay tila uminit. Tumingin ako sa mga mata ni Lara at sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Ito ay sining Lara, isang sining na hinding-hindi mo maiintindihan dahil ang alam mo lang ay kumuha ng hindi sayo. Ang bawat tahi na nakikita mo ay ang siyang magdadala sayo sa lugar na nararapat para sayo. Ang matapang kong sagot, bagaman, ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gunting sa ilalim ng tela. Ang bawat pihit ng gulong ng ambulansyang naglalayo sa aking ama ay tila pagpunit sa huling hibla ng aking takot. Sa gabing ito, hindi lamang ang pasyente ang itinatakas ko mula sa kamatayan. Itinatakas ko rin ang aking puso mula sa mga kadenang gawa sa ginto at kasinungalingan. Nanigas ang aking buong pagkatao habang nakatitig si Lara sa mga burda sa baywang ng kanyang gown. Ang magnifying glass sa kanyang kamay ay tila isang matalas na mata ng isang mandaragit na nakahanap ng biktima.
Ngunit sa halip na manginig isang malamig na kapayapaan, ang bumalot sa akin ang kapayapaan ng isang taong wala na ring balak pang bumalik. Ano ito, Trina 101 to 5? Bakit tila may mga numero rito? Ang matalim na tanong ni Lara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa akin. Tumawa ako ng mahina, isang tawang puno ng kapaitang sadyang ipinapakita ko upang lalong lituhin ang kanyang isipan. Iyan ang petsa ng gabi kung kailan katuluyang magiging Reyna Lara. October 15. Hindi ba't gusto niyo ni Dominic na maging perpekto ang lahat? Itinahi ko ang bawat segundo ng inyong tagumpay sa telang iyan. Bakit natatakot ka ba sa sarili mong anino? Napaatras si Lara, ang kanyang mukha ay nabalutan ng halo-halong pandidiri at takot. Talagang baliw ka na. Dominic was right. You are losing your mind. Bilisan mo na ang pagtatapos niyan dahil pagkatapos ng gala, wala ka ng puwang dito. Padaskol niyang ibinagsak ang magnifying glass at lumabas ng silid. Nang marinig ko ang pagsasara ng pinto, mabilis kong kinuha ang maliit na vial ng arsenic na naitago ko at ang digital na ebidensya mula sa telepono ni Lola Rosa. Wala na kaming oras. Alam kong kapag nalaman ni Brigida na wala na ang bisa ng kanyang gaslighting sa akin, hindi na lamang mental hospital ang bagsak ko. Makalipas ang isang oras sa tulong ni Lola Rosa, lihim na nakapasok sa workshop si Attorney Salvador, ang matandang abogado na matagal ng kaibigan ng aking ama. Sa madilim na sulok sa ilalim ng ingay ng malakas na ulan sa labas, ipinakita ko sa kanya ang mga ebidensyang hawak ko. Diyos mio, Trina. Hindi ko akalaing ganito ang ginagawa nila sa inyong mag-ama. Ang pabulong, na sabi ni Attorney Salvador, ang boses ay puno ng panginginig at galit. Huwag kang mag-alala. Ang medical jet patungong Switzerland ay nakahanda na sa pribadong hangar. Pero paano ka kailangan mong sumama sa amin? Hindi maaari, Attorney. Kapag napansin nilang wala ako, hahabulin nila tayo sa airport. Kailangan kong manatili rito hanggang sa masiguradong nasa himpapawid na ang tatay. Ang matapang kong sagot habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking apron. Iligtas niyo ang tatay ko. Iyon lang ang tanging hiling ko. Isang golden moment ang namuo ng dahan-dahan kaming pumasok sa silid ng aking ama sa itaas na palapag. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng oxygen concentrator ay tila musika ng paghihirap. Hinaplos ko ang kanyang maputlang pisngi. Ang tatay ko ang lalaking nagturo sa akin na ang bawat tahi ay dapat may kasamang pagmamahal. Ngayon ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng malagot. Tay, aalis na kayo. Magpapagaling kayo sa Switzerland. Pangako susunod si Trina, ang bulong ko sa kanyang tainga. Nakita ko ang dahan-dahang paggalaw ng kanyang mga daliri, tila ba sinasabi niyang hindi niya ako gustong iwan. Dinala ng mga tauhan ni Attorney Salvador ang aking ama sa isang stretcher na kunwari ay ililipat lamang sa ibang ospital sa ilalim ng utos ni Dominic. Sa gitna ng dilim at ulan, pinanood ko ang pag-alis ng ambulansya mula sa bintana ng workshop. Ang kislap ng pula at asul na ilaw nito ay dahan-dahang naglaho sa pagitan ng mga dambuhalang puno ng mansyon. Naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng aking paligid. Wala na ang aking proteksyon. Wala na ang kaisa-isang taong nagbibigay sa akin ng dahilan upang maging martir. Bumalik ako sa aking lamesa at tinitigan ang gown ni Lara. Kinuha ko ang aking karayom at sinimulan ang huling serye ng borda sa kabilang balikat, ang serye ng mga code na magpapatunay na ang mansyong ito ay itinayo mula sa bilyon-bilyong pisong pondo na ninakaw ni Dominic sa gobyerno. 3 araw na lang, Dominic. Ang pabulong kong panata, habang bumaon ang karayom sa aking daliri, ang dugo ay pumatak sa puting tela, ngunit agad kong pinunasan. 3 araw para maging isang multo sa loob ng sarili kong tahanan. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang babala na ang oras ko sa mundong ito ay dahan-dahan nang nauubos. Nakakulong ako sa sarili kong workshop, pinapanood ang anino ng mga bagong bodyguard na dumadaan sa siwang sa ilalim ng pinto. Ang bango ng telang sutla ay napalitan na ng amoy ng luma at mamasamasang semento. Hindi na ako si Trina Maria de Leon, ako ay naging isang aninong sadyang ibinaon sa limot, bago pa man tuluyang malagutan ng hininga. Ang malamig na baso ng tubig na iniwan ni Dominic ay nananatiling nakapatong sa aking lamesa, tila isang lotion na naghihintay ng biktima.
Tinitigan ko ang aking refleksyon sa bintana ng workshop. Ang aking mga mata ay lubog na at ang aking balat ay maputla na tila isang telang hindi na nasikatan ng araw. Ngunit sa ilalim ng aking panghihina, naroon ang isang matalim na plano. Kailangan nilang maniwala na tuluyan na akong sumuko. Kailangan nilang isipin na ang baliw na si Trina ay wala ng balak pang lumaban. Dahan-dahan kong kinuha ang isang piraso ng papel at sinimulang isulat ang aking huling mensahe para sa kanila. Ang bawat titik na aking inukit ay puno ng pait. Dominic Mama, ibinibigay ko na sa inyo ang katahimikang matagal nyo nang hinihiling. Huwag nyo nang hanapin ang isang taong matagal nyo nang pinatay sa loob ng mansion na ito. Iniwan ko ang sulat sa ibabaw ng aking sewing machine, kasama ang isang pares ng aking paboritong gunting at ang aking wedding ring na itinabi ko sa loob ng isang maliit na basurahan. Sa tulong ni Lola Rosa, na siyang tanging nakakaalam ng bawat lihim na lagusan ng mga katulong dahan-dahan akong gumapang palabas ng workshop patungo sa service laundry area. Ang tunog ng aking mabilis na paghinga ay tila nakikipagpaligsahan sa dagundong ng kulog sa labas. Naramdaman ko ang lamig ng ulan nang tuluyan akong makalabas sa bakod ng mansyon. Tumakbo ako patungo sa pampang ng Ilog Pasig na malapit sa likuran ng ari-arian ng mga De Leon. Doon, iniwan ko ang isa kong tsinelas at ang aking shawl sa gilid ng madilim na tubig. Tila ba dinala na ako ng agos ng kawalang pag-asa. Patawad tayo kung kailangan kong maging ganito. Ang pabulong kong dalangin sa gitna ng kadiliman. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahan kong naramdaman ang pagpunit sa aking lumang pagkakakilanlan. Pinanood ko mula sa malayo habang nakatago sa likod ng mga dambuhalang puno ang pagdating ng mga sasakyan ng pulis sa mansyon makalipas ang ilang oras. Naririnig ko ang pag-iyak ni Brigida sa harap ng mga kamera, ang pagpapanggap ni Dominic na isang nawasak na asawa. Ang kanilang mga boses ay tila mga anino ng kasinungalingan na dahan-dahang nilalamon ng gabi. Isang golden moment ang namuo nang makarating ako sa isang malayong bus terminal. Nakasuot ako ng isang luma at kupas na jacket na kayuko at pilit na itinatago ang aking mukha sa ilalim ng isang sombrero. Habang nakaupo sa sahig ng terminal, naramdaman ko ang hapdi ng mga kalyo sa aking kamay. Sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon, naramdaman ko ang bigat ng tunay na kalayaan. Isang kalayaang amoy usok at puno ng takot, ngunit kasing pino ng pinakamahal na sutla. Dahan-dahan kong kinuha ang tiket patungo sa isang ligtas na lugar na inihanda ni Attorney Salvador. Ngunit bago pa man ako makatayo, naramdaman ko ang isang matigas na presensya sa aking likuran. Ang amoy ng pamilyar na tabako, ang tabako ni Lucas, ang pinaka-pinagkakatiwalaang bodyguard ni Dominic, ay biglang sumakop sa aking paligid. Masyado kayatang mabilis maglakad, Ma'am Trina. Ang malamig na tinig ni Lucas na bumasag sa aking huling pag-asa. Akala ni Sir Dominic ay nasa ilalim ka na ng tubig pero mukhang may iba ka palang destinasyon na gustong puntahan. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana ng sasakyang ito ay tila mga luhang sadyang ipinahiram ng langit para sa aking huling paglalakbay. Nakatitig ako sa dulo ng baril na nakatutok sa aking tagiliran habang ang amoy ng tabako ni Lucas ay tila naging amoy ng sarili kong kabaong. Akala ko ay hawak ko na ang susi ng aking laya, ngunit sa isang iglap muli akong naging bilanggo ng aking sariling nakaraan. Nanatiling tahimik ang loob ng itim na sasakyan habang binabaybay namin ang madilim na kalsada palayo sa terminal. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng makina at ang mabilis na tibok ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Nakatingin na ako sa labas, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na dahan-dahang naglalaho pinalitan ng mga dambuhalang anino ng mga puno sa tabi ng highway. Bakit, Lucas, ang pabulong kong tanong, ang boses ko ay tuyot at puno ng pait. Magkano ba ang ibinayad sa iyo ni Dominic para maging aso niya habang buhay? Hindi mo ba naisip na ang lalaking pinaglilingkuran mo ay siya ring taong pumatay sa dangal ng pamilya ko? Hindi sumagot si Lucas. Nanatili ang kanyang paningin sa kalsada, ang kanyang mga panga ay nakakuyom ng mahigpit.
Isang matinding katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan na tila ba ang bawat segundo ay nagdadala sa akin patungo sa aking sariling bitayan. Ngunit sa gitna ng aking desperasyon, napansin ko ang isang bagay hindi kami pabalik sa mansyon. Ang tinatahak naming daan ay patungo sa direksyon ng kabilang pampang malayo sa kaharian ng mga De Leon. Biglang pinihit ni Lucas ang manibela at huminto kami sa tapat ng isang maliit at abandonadong dampa sa gilid ng isang masukal na bukid. Ang tunog ng pagpatay ng makina ay tila isang huling hininga sa gitna ng kadiliman. Bumaba ka na, Ma'am Trina, ang malamig na utos ni Lucas habang ibinababa ang kanyang baril. Nagtaka ako. Anong... Hindi kita ibabalik sa kanya. Ang putol ni Lucas, ang kanyang boses ay naging mas malumanay, ngunit puno pa rin ng seryosong tono. Noong bata pa ang kapatid ko, ang tatay mo ang nagbayad ng operasyon niya sa puso noong walang-wala kami. Hindi ko kailanman nakalimutan ang utang na loob na yon. Ang tatay mo, siya ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Isang golden moment ang namuo ng dahan-dahang abutin ni Lucas ang aking kamay at ilapag doon ang susi ng dampa. Ang kanyang mga palad ay kasing gaspang ng semento, ngunit ang init niyon ay nagbigay sa akin ng isang bagong klaseng pag-asa. May 3 araw ka, ma'am. 3 araw bago ang gala. Dito ka muna magtago. Walang makakahanap sa iyo rito. May pagkain sa loob at ang teleponong ibinigay ni Lola Rosa ay may signal dito. Pumasok ako sa loob ng dampa. Ang amoy ng tuyong dayami at lupa ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapagaling sa aking naghihingalong katinuan. Sa loob ng 3 araw na iyon, hinayaan ko ang aking sarili na maging isang multo. Kumakain ako ng simpleng kanin at asin, umiinom ng tubig mula sa isang lumang banga at dahan-dahang ibinabalik ang lakas ng aking mga kamay. Sa bawat gabi na nakatitig ako sa kawalan, na-realize ko ang isang mahalagang bagay: hindi ako biktima. Ako ang arkitekto ng aking sariling tadhana. Ang bawat tahi na ginawa ko sa gown ni Lara ay ang siyang magiging mitya ng kanilang katapusan. Isang hapon, habang binubuksan ko ang maliit na telebisyon, sa loob ng dampa bumugad sa akin ang mukha ni Dominic. Nakatayo siya sa pampang ng Ilog Pasig, suot ang isang itim na polo shirt, at kunwari ay nagpapahid ng luha sa harap ng mga reporter. Sariwa pa ang sakit ng pagkawala ni Trina, ang hikbi ni Dominic sa harap ng kamera. Ngunit kailangang magpatuloy ang buhay. Ang darating na gala ay ihahandog ko para sa kanyang alaala, at bilang tanda ng aming katatagan, si Lara ang tatayo sa aking tabi upang ipagpatuloy ang aming nasimulan. Naramdaman ko ang isang matinding pait na umakyat sa aking lalamunan, ngunit sinabayan ito ng isang malamig na halakak. Para sa alaala ko, Dominic, sige, ibibigay ko sa iyo ang alaalang hinding-hindi mo malilimutan hanggat ikaw ay nabubuhay. Kinuha ko ang aking maliit na notebook at sinimulan kong balangkasin ang huling bahagi ng aking plano. Ang bawat bank account, bawat pirma, at bawat kasinungalingang itinahi ko sa gown ni Lara ay dahan-dahang nagliliwanag sa aking isipan. Wala na ang takot. Ang natitira na lamang ay ang matalim na determinasyon ng isang babaeng handang sunugin ang buong mundo para lamang makuha ang katarungan. Ang bawat kislap ng chandelier sa bulwagang ito ay tila mga matalas na mata na nagmamasid sa isang palabas ng kabulaanan. Sa gitna ng kadiliman ng aking boses ay umalingaw-ngaw na tila isang hatol mula sa langit na nagpapatigil sa bawat tibok ng puso at nagpapatunaw sa bawat maskara ng kapangyarihan. Ang nakabibinging katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay napalitan ng mga bulungan na tila mga bubuyog na naliligalig. Ang boses ko mula sa speakers ay paulit-ulit na nagtatanong tungkol sa gamot ng aking ama, isang katanungang sadyang ibinaw ni na Dominic sa ilalim ng kanilang mga kasinungalingan. Sa gitna ng entablado, nakita ko ang anino ni Dominic na natitigagal ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang kamay hanggang sa tila mawalan ito ng balanse. Anong kabalastugan ito? Patayin niyo ang sound system, ang galit na bulyaw ni Dominic. Ang kanyang boses ay pumiyok, isang tunog na malayo sa kanyang mapanuring awtoridad. Mabilis na kumilos ang mga security guard, ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay lumikha ng isang nakapaninimulang ritmo sa gitna ng dilim.
Biglang bumukas ang mga spotlight ngunit hindi ito nakatutok sa logo ng De Leon Group. Ang maliwanag na sinag ay direktang tumama sa mukha ni Dominic at Lara na tila ba ang mismong liwanag ay tumatangging maging bahagi ng kanilang pagtatago. Lumapit si Brigida sa tabi ng kanyang anak, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, ngunit nananatiling matigas ang kanyang tindig. Huwag kayong maniwala sa naririnig niyo. Isang masamang biro lamang ito ng mga taong gustong sirain ang pamilya de Leon. Ang sigaw ni Brigida sa madla ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi sa ilalim ng aking face mask. Nakatayo ako sa likod ng isang dambuhalang haligi, pinagmamasdan ang bawat galaw nila. Nararamdaman ko ang adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat. Ito na ang sandaling pangarap ko sa loob ng 3 gabi sa dampa, ang makitang nagkakalas-kalas ang pundasyon ng kanilang imperyo. Dahan-dahang humakbang si Dominic sa harap ng mikropono. Inayos niya ang kanyang barong pilit na ibinabalik ang kanyang mapanlinlang na anyo. Pasensya na sa technical na aberya. Ang simula niya ang boses ay muling naging malumanay at puno ng peking pighati. Ang naririnig ninyo ay isang manipulated recording. Ang pumanaw kong asawa si Trina ay matagal nang may sakit sa isip. Ang kanyang mga paratang ay bahagi lamang ng kanyang mga delusyon bago siya tuluyang lumisan. Liar, ang pabulong kong sabi sapat lamang para marinig ng sarili ko. Inakbay ni Dominic ang kanyang braso sa baywang ni Lara. Ang kislap ng mga borda sa gown ni Lara ay naging sentro ng atensyon sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat hibla ng sutla ay nagniningning tila ba ipinagmamayabang ang sining na sadyang ginawa para sa kanyang pagkawasak. Tonight is about moving forward. Pagpapatuloy ni Dominic habang nakatingin sa mga camera ng media. Lara has been my pillar of strength throughout this tragedy. She represents the new face of De Leon Group, integrity, loyalty, and family values. We are here to celebrate our future. Isang golden moment ang namuo nang makita ko ang mga mamamahayag na nagsimulang kumuha ng litrato sa malapit. Ang dambuhalang screen sa likuran ni Dominic ay muling umilaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang boses ang narinig. Isang grainy na video mula sa CCTV ng ospital ang lumitaw. Malinaw na makikita si Dominic na may iniiaabot na sobre sa isang nurse kasunod ang pagpapalit ng mga vial ng gamot sa silid ng aking ama. Ang mga singhap ng gulat mula sa mga panauhin ay tila isang malakas na alon na humampas sa entablado. Nanigas si Lara ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa pagkakahawak kay Dominic. Ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang matinding kilabot. Dominic, anong ibig sabihin nito? Ang sigaw ng isa sa mga major investors mula sa front row. It's a fake! It's all fake! Ang hiyaw ni Dominic ang kanyang mukha ay nagsimulang pagpawisan ng malapot. Lucas Security Dakpino ang sino mang may gawa nito. Ang bawat hakbang ko sa gitna ng ballroom na ito ay tila pagtapak sa mga alaala ng aking paghihirap, isang paglalakbay mula sa hukay na sadyang inihanda para sa akin. Nakatitig ako sa mga mata ng lalaking nangakong mamahalin ako sa hirap at ginhawa, ngunit mas piniling ibaon ang aking buhay sa ilalim ng kanyang mga ambisyon. Ang bulwagan ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan na tila ba ang bawat chandelier ay tumigil sa pag-indayog upang pakinggan ang bawat pintig ng aking puso. Ang mga panauhin na kanina ay nagbubulungan ngayon ay nakatitig sa akin ng may halo-halong sindak at pagkamangha. Nakatayo ako sa gitna ng spotlight, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom na handang magbaba ng hatol. Trina, buhay ka! Ang pabulong na tanong ni Dominic, ang kanyang boses, ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng telang sutla na suot ni Lara. Buhay ako, Dominic. At narito ako upang bawiin ang bawat hibla ng dangal na sinubukan ninyong gupitin. Ang deklara ko, ang boses ko ay matatag at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Mabilis na sumugod si Brigida patungo sa akin, ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit. Security Dakpin ang babaeng ito. Isang impostor ang nasa harap ninyo. Ang manugang ko ay patay na
Ang hiyaw niya ngunit walang guwardyang gumalaw. Sa likuran ko lumitaw si Attorney Salvador kasama ang mga operatiba mula sa National Bureau of Investigation. Humarap ako sa dambuhalang screen at sumenyas kay Lucas na nasa technical booth. Lahat kayo tingnan ninyong mabuti ang gown na suot ni Lara Valdez. Ang sining ng pagbuburda ay hindi lamang tungkol sa kagandahan. Ito ay tungkol sa katotohanang itinago sa dilim. Sa utos ko ang camera ng media ay mabilis na nag-zoom in sa mga burda sa baywang at balikat ng gown ni Lara. Ang bawat detalye ng kalado embroidery ay lumitaw sa dambuhalang screen sa likuran ni Dominic. Pinilit kong panatilihin ang aking kalamigan habang itinuturo ko ang mga pattern na sadyang ginawa ng aking mga kamay. Ang nakikita ninyong mga disenyo ng bulaklak at baging ay hindi lamang dekorasyon. Ang paliwanag ko sa harap ng mikropono. Ang bawat butas at bawat tahi ay isang serye ng mga code. Ang mga numerong ito kapag binasa gamit ang forensic accounting system ay tumutugma sa mga Swiss bank accounts ni na Dominic De Leon at Lara Valdez. Narito rin ang petsa ng bawat paglilipat ng pondo mula sa scholarship fund ng aking ama patungo sa kanilang mga pribadong bulsa. Isang malakas na ugong ng gulat ang sumabog sa loob ng ballroom. Ang mga investors na kanina ay pumapalakpak kay Dominic, ngayon ay nandidiring lumalayo sa kanya. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Lara na ngayon ay pilit na tinatakpan ang kanyang katawan. Tila ba ang suot niyang gown ay naging isang nagniningas na apoy na sumusunog sa kanyang balat. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng isang baliw. Ang sigaw ni Lara ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Dominic, do something! Ngunit si Dominic ay tila isang tuod na hindi makagalaw. Isang golden moment ang namuo nang lumapit ako sa kanya at dahan-dahang hinaplos ang kwelyo ng kanyang barong na ako rin ang nagburda. Ang bawat tahi ay may kaluluwa, Dominic, at ang kaluluwa ng bawat taong niloko mo ay narito ngayon upang maningil. Biglang nagdilim ang mukha ni Dominic. Ang kanyang pagpapanggap ay tuluyan ng natunaw pinalitan ng isang marahas at nanggagalit na puot. Wala kang ebidensya, Trina, isang basahan ka lang na pinulot ko sa kalsada. Akala mo ba ay mananalo ka sa akin? Ang kislap ng bakal sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier ay tila isang mabilis na kidlat na nagbabantang tumapos sa aking hininga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang marupok na telang basta-basta na lamang mapupunit. Ako na ang matibay na sinulid na sadyang bibigti sa iyong kasakiman. Nanigas ang buong ballroom nang sumugod si Dominic. Ang kanyang mukha ay balot ng pagkabaliw na hindi na kayang itago ng anumang maskara. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng matalim na gunting sa aking balat, isang matikas na bisig ang humarang sa kanya. Si Lucas. Sa isang mabilis at sanay na pagkilos, binalibag ni Lucas ang kamay ni Dominic at itinulak ito palayo sa akin. Ang tunog ng gunting na bumagsak sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, kasing tunog ng pagbagsak ng dangal ng mga De Leon. Pitawan niyo ako, Lucas. Aso kita. Sumunod ka sa akin. Ang bulyaw ni Dominic habang pilit siyang pinapadapa ng mga operatiba ng NBI sa sahig. Ang kanyang mamahaling barong ay nagusot, ang kanyang buhok ay nagkagulo at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin nang may matinding puot. Hindi na ako aso ng isang mamamatay tao, Dominic. Ang malamig na sagot ni Lucas habang nakatayo siya sa tabi ko bilang aking kalasag. Mabilis na lumapit si Brigida, sinubukang itulak ang mga pulis upang lapitan ang kanyang anak. Wala kayong karapatan. Kami ang mga De Leon. Ang bawat opisyal sa lungsod na ito ay kilala kami. Ang hiyaw niya, ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng hiya at galit. Ngunit nang makita niya ang mga kamera ng media na walang tigil sa pag-record ng bawat segundo ng kanilang kahihiyan, dahan-dahan siyang napaluhod. Ang kanyang nagniningning na mga hiyas ay tila nawalan ng kintab sa harap ng katotohanang kumalat na sa buong mundo. Isang golden moment ang namuo nang lumapit ako kay Brigida. Hindi ko siya sinigawan, hindi ko siya sinampal. Sa halip, dahan-dahan kong kinuha ang panyo na may tew ng pangalan ng aking ama mula sa aking bulsa at inabot ito sa kanya. Mama, punasan niyo ang inyong mga luha. Ang pagkakastroke na idinadahilan niyo noon para saktan ako ay tila nagkakatotoo na ngayon dahil sa inyong sariling konsensya. Ang yaman na itinayo niyo sa ibabaw ng bangkay ng pangarap ng iba
ay isa na lamang abong dahan-dahang hinihipa ng hangin. Titova. Napatitig si Brigida sa akin, ang kanyang labi ay nanginginig ngunit walang salitang lumalabas. Sa sandaling iyon, nakita ko ang ganap na pagguho ng kanyang imperyo hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng katotohanang hindi na niya kayang manipulahin. Humarap si Attorney Salvador sa mga panauhin at sa mga kamera. Nais ko ring ipaalam sa lahat na simula kaninang alas 5 ng hapon, ang lahat ng accounts ng De Leon Group sa loob at labas ng bansa ay opisyal nang naka-freeze sa ilalim ng utos ng korte. At ang 50 milyong pisong pilit na inilipat ni na Dominic at Lara sa Switzerland, ito ay matagumpay na na-intercept at kasalukuyan nang ibinabalik sa tunay na nagmamay-ari, si Trina Maria De Leon. Isang sabay-sabay na singhap ng gulat ang narinig mula sa madla. Si Lara na kanina pa pilit na nagtatago sa likod ng entablado ay hinuli rin ng mga babaeng pulis. Ang kanyang puting gown na itinahi ko ang gown na punong-puno ng kanyang mga krimen ay naging kanyang sariling bilangguan habang kinakaladkad siya palabas ng hotel. Trina, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat, wag mo lang akong ipakulong. Ang desperadong pagsusumamo ni Dominic habang pinaposas ang kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagpihit ng malamig na bakal sa kanyang mga pulso ay tila musika sa aking pandinig, isang tunog na naghuhudyat ng aking ganap na paglaya. Tumingin ako sa paligid ng ballroom. Wala na ang takot. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang malumanay na hangin na tila ba isang haplos mula sa aking ama. Ang bawat sulsing ginawa ko sa telang sutla ay nagtapos na sa isang perpektong katarungan. Ang tunog ng bakal na rehas na nagsasara ay tila isang huling hantungan sa bawat pangakong itinahi natin sa dambana. Akala ko noon ang pag-ibig ay isang matibay na sinulid na hindi kailanman mapuputol. Ngunit narito ako ngayon pinagmamasdan ang mga hibla ng ating nakaraan na dahan-dahang nagiging abo sa gitna ng malamig na semento. Ang amoy ng kalawang at luma na papel sa loob ng detention center ay sumalubong sa akin malayo sa bango ng mga bulaklak at mamahaling alak sa gala kagabi. Nakasuot ako ng isang simpleng puting blusa. Walang hiyas, walang palamuti, tanging ang aking dangal ang suot ko habang naglalakad patungo sa bisitahan. Ang bawat hakbang ng aking mga sapatos ay lumilikha ng isang matatag at seryosong tunog na tila ba isang paghatol na umaalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Sa likod ng makapal na salamin nakaupo si Dominic. Wala na ang kislap ng kanyang barong Tagalog. Suot niya ngayon ang dilaw na uniforme ng isang bilanggo. Ang kanyang buhok ay gusot, ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagkatalo. Nang makita niya ako, isang saglit na kislap ng pag-asa ang dumaan sa kanyang mga mata, isang pag-asang alam kong gawa lamang ng kanyang desperasyon. Trina, salamat at dumating ka. Ang pabulong niyang sabi sa intercom, ang kanyang boses ay paos at nanginginig. Trina, sabihin mo kay Attorney Salvador na bawiin ang demanda. Mag-usap tayo. Alam kong mahal mo pa ako. Isipin mo ang mga taon nating pagsasama. Nagkamali lang ako, Trina. Si Lara, nilito niya lang ako. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Ito ang huling pagtatangka ng gaslighting na matagal nang sumakal sa aking katinuan. Mahal Dominic, ang pag-ibig ba ay ang pagpapainom ng lason sa asawa mo? Ang pag-ibig ba ay ang paggawa ng obituary para sa taong kasama mo sa kama? Huwag mo nang dungisan ang salitang mahal dahil kailanman ay hindi mo yon naintindihan. Dahan-dahan kong inilabas ang isang maliit na selyadong sako ng basura mula sa aking bag. Sa loob niyon, nakabalot sa isang piraso ng basahan ay ang aking wedding ring. Inilapag ko ito sa ibabaw ng lamesa sa tapat ng salamin. Narito ako hindi para makinig sa mga kasinungalingan mo, kundi para ibalik ang huling piraso ng kadenang ito. Ang sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Ang singsing na ito ay simbolo ng sumpaan na binaboy mo. Itinapon ko na ang lahat ng alaala mo sa basurahan. At ang singsing na ito ang huling dumi na kailangan kong ilabas sa buhay ko. Isang golden moment ang namuo nang tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata
nang walang kahit anong bakas ng luha. Pinapatawad kita, Dominic. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang aking puso sa kapayapaan. Pinapatawad kita upang sa bawat gabi ng iyong pagtulog sa loob ng rehas na ito, maalala mong ang babaeng minaliit mo ang siyang nagpabagsak sa iyong toring ginto. Humagulgol si Dominic, ang kanyang mga palad ay nakasandal sa salamin, pilit na humihingi ng awa. Trina! Huwag mo akong iwan, Trina! Tinalikuran ko siya ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat sigaw niya ay dahan-dahang humina habang papalayo ako sa silid. Naramdaman ko ang biglang gaan ng aking dibdib. Tila ba ang bawat susing ginawa ko sa aking puso ay tuluyan ng naghilom. Paglabas ko ng gusali, sumalubong sa akin ang sikat ng hapon at ang naghihintay na si Attorney Salvador. Inabot niya sa akin ang aking pasaporte at ang tiket patungong Switzerland. Handa ka na ba, Trina? Ang tanong ni Attorney Salvador. Ang mensahe ng iyong ama, may kinalaman ito sa huling habilin ng iyong lolo. Hindi lang palayaman ang dahilan kung bakit ka napunta sa mga De Leon. May isang lihim na kasunduan ng iyong pamilya na sadyang itinago sa iyo upang protektahan ka mula sa isang mas malaking panganib. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang bawat hibla ng katotohanang aking nahanap ay tila dulo lamang ng isang mas malaking kwento. Tumingala ako sa langit, pinagmamasdan ng isang eroplano na dahan-dahang lumilipad patungo sa abot-tanaw. Handa na ako, Attorney Shu, ang sagot ko. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako ang mananahin ng pangarap ng iba. Ako na ang lilipad patungo sa sarili kong kalayaan. Ang bawat pagpaimbulog ng eroplanong ito patungo sa kalangitan ay tila pagangat ng aking kaluluwa mula sa putikan ng Maynila. Habang pinagmamasdan ko ang mga ulap mula sa bintana, nararamdaman ko ang dahan-dahang pagluwag ng bawat tahi ng sakit sa aking dibdib. Wala na ang amoy ng lason, wala na ang kislap ng mapanlinlang na brilyante, tanging ang malamig na hangin ng kalayaan, ang baon ko sa aking paglalakbay. Ang loob ng pribadong jet ay balot ng isang payapang katahimikan, malayo sa kaguluhan ng nagdaang linggo. Nakasandal ako sa malambot na upuan, suot ang isang simpleng gray na cardigan habang hawak ang isang baso ng mainit na tsa. Ang bawat ugong ng makina ng eroplano ay tila isang oyayin na nagpapatulog sa aking mga takot. Sa tabi ko mahimbing na natutulog si Attorney Salvador, ang taong naging tulay ko upang mahanap ang aking muling pagsilang. Makalipas ang mahabang oras ng paglipad, lumapag kami sa Zurich. Paglabas ko ng terminal, ang sumalubong sa akin ay ang napakalamig na simoy ng hangin na tila humahaplos sa aking muka upang batiin ako ng isang bagong simula. Ang amoy ng sariwang pine trees at ang tanawin ng mga bundok na nababalot ng niebe sa malayo ay tila isang buhay na painting, isang mundong kailanman ay hindi ko inakalang matatapakan ko. Dinala ako ni Attorney Salvador sa isang tanyag na medical clinic sa gilid ng lawa ng Zurich. Ang bawat hakbang ko sa malinis na pasilyo ng ospital ay may kasamang kaba at pananabik. Nang buksan ko ang pinto ng isang silid na may malawak na bintanang nakaharap sa hardin, tumambad sa akin ang aking ama. Nakaupo siya sa isang silya balot ng makapal na kumot, at bagamat may mga tubo pa sa kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa sigla. Trina, anak ko. Ang pabulong niyang tawag, ang kanyang boses ay tila isang himig na nagpahinto sa pag-ikot ng aking mundo. Isang golden moment ang namuo nang mabilis akong lumapit sa kanya at lumuhod sa kanyang harapan. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa sakit, ngunit ngayon ay mayroon ng init ng buhay. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ibinaon ko ang aking mukha sa kanyang kandungan at doon ay ibinuhos ang lahat ng luhang itinago ko sa loob ng 5 taon. Ang bawat hikbi ko ay tila paglilinis do sa aking kaluluwa. Ligtas na tayo! Wala na silang magagawa sa atin. Ang hagulgol ko sa pagitan ng aking mga luha, hinaplos ng aking ama ang aking buhok ng may matinding pagmamahal. Patawarin mo ako, Trina. Patawarin mo ako kung naging dahilan ako ng iyong pagkakagapos sa mga De Leon. Akala ko noon, ang pagsunod sa huling habilin ng iyong lolo ang siyang magliligtas sa iyo. Dahan-dahang tumingin ang aking ama kay Attorney Salvador, na noon ay seryosong nakatayo sa pintuan. Panahon na para malaman mo ang totoo, Trina.
Ang kasal niyo ni Dominic ay hindi lamang tungkol sa pagsasama ng dalawang kumpanya. Ipinakasal kita sa kanya upang protektahan ka mula sa mga anino ng pamilya ng iyong ina. Isang pamilyang may higit na malaking yaman, ngunit may higit na madilim na kasaysayan sa Europa. Ang mga De Leon ang nagsilbing panangga mo. Ngunit hindi ko akalaing sila mismo ang magiging mitya ng iyong pagdurusa. Sam, naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking dugo. Ang katotohanan ay tila isang masalimuot na pattern ng pagbuburda na ngayon pa lamang naglilinaw sa aking isipan. Ang lalaking nakita ko sa airport, ang lalaking may itim na envelope, ay tila may malaking kinalaman sa sinasabi ng aking ama. Huwag kang matatakot anak, pagpapatuloy ng aking ama habang mahigpit na hinahawakan ang aking kamay. Dito sa Switzerland wala silang kapangyarihan. Dito maaari mong gamitin ang iyong sining upang lumikha ng sarili mong pangalan. Ang bawat tahi mo ay hindi na magiging ebidensya ng krimen, kundi simbolo ng iyong kalayaan. Sa sumunod na 2 linggo, naging mabilis ang aking paghilom. Kasabay ng paglakas ng aking ama, dahan-dahan ko ring binuksan ang aking puso sa mga bagong pangarap. Ang malamig na klima ng Zurich ay tila isang gamot na nagpapatigas sa aking kalooban. Wala na ang Trina na madaling saktan. Ang narito na ay ang Trina na handang harapin ang kahit anong bagyo. Ang bawat hininga ko ngayon ay kasing linis na ng hangin sa mga bundok ng Switzerland, malayo sa lason ng kasinungalingan na muntik nang pumatay sa aking pagkatao. Ang bawat tahi ng aking karayom ay hindi na isang pagsusumamo para sa awa, kundi isang awit ng tagumpay na umaalingaw-ngaw sa buong mundo. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang amoy ng pine trees at ang lamig ng hangin sa Zurich ay naging bahagi na ng aking bawat umaga. Nakatayo ako sa gitna ng isang modernong studio na may malalaking salamin kung saan ang tanawin ng lawa ay tila isang asul na kristal sa ilalim ng sikat ng araw. Sa aking harapan nakasabit ang pinakabagong koleksyon ng aking brand na Libertad. Tulasat, pusatutastetata. Ang bawat gown ay gawa sa pinong telang pinya na hinaluan ng Swiss silk, isang pagtatagpo ng aking pinagmulan at ng aking bagong tahanan. Dahan-dahan kong hinawakan ang gintong thimble na may letrang V na nakasabit sa aking leeg bilang isang pendant. Nalaman ko na ang V ay para sa Valerio, ang pamilya ng aking ina. Hindi na ako natatakot sa banta ng misteryosong envelope. Sa halip na magtago, ginamit ko ang kanilang simbolo upang ipakita sa kanila na ang tagapagmana na pilit nilang ikinubli ay hindi na isang biktima. Ang sining ko ang naging tulay ko upang harapin sila ng may dangal. Isang golden moment ang nasaksihan ng mga bisita nang magsimula ang aking unang fashion show sa Zurich. Sa gitna ng palakpakan ng mga elitista sa Europa, nakita ko ang aking ama sa front row. Nakaupo siya sa isang wheelchair, nagniningning ang mga mata sa pagmamalaki habang pinagmamasdan ang bawat modelong dumadaan. Sa tabi niya ay si Attorney Salvador at si Lucas na ngayon ay nagsisilbing Chief of Security ng aming kumpanya. "You did it, Trina!" Ang pabulong na sabi ng aking ama nang lumapit ako sa kanya pagkatapos ng show. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sa sandaling iyon naramdaman ko ang ganap na paghilom. Wala na ang takot na baka ito na ang huli naming pagkikita. Ang bawat nhiptim niya ay tila isang pasasalamat sa bawat sakripisyong ginawa ko. Napatawad ko na ba si Dominic at Brigida? Sa bawat gabi na tumitingin ako sa mga bituin, hindi na galit ang nararamdaman ko kundi isang malalim na awa. Balita ko ay tuluyan ng bumigay ang katawan ni Brigida sa loob ng ospital ng kulungan habang si Dominic ay nananatiling bilanggo ng sarili niyang kasakiman. Hindi ko na kailangang maghiganti pa dahil ang katarungan ay kusa nang dumating sa kanila sa anyo ng hiya at pagsisisi. Ang pagpapatawad ko ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong kalayaan upang ang bawat sinulid ng aking buhay ay hindi na muling mabuhol sa kanilang alaala. Nahanap ko na ba ang kapayapaan? Habang pinagmamasdan ko ang aking ama na mahimbing na natutulog sa tabi ng fireplace sa aming bagong tahanan, alam ko ang sagot. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang tumayo sa gitna ng bagyo nang may hawak na karayom at sinulid handang tahiin ang sarili mong bukas. Ang buhay ay parang pagbuburda.
Minsan, kailangang sadyang putulin ang ilang bahagi upang makalikha ng mas magandang disenyo. Ang sulsi ng katotohanan ay hindi lamang kwento ng aking pagbagsak, kundi ang kwento ng aking muling pagkabuhay mula sa bawat sulsing ginawa ko sa aking sariling puso. Tumingala ako sa langit at bumulong sa hangin. Salamat, Tay, salamat, Lola Rosa, ang tahi ay tapos na, at ang obra maestra ay nagsisimula pa lamang.